Magandang araw o gabi po sa inyo. Sana mapili niyo pong i-post ang nginig stories ko. Tawagin niyo na lang po akong Caffeine. Hindi ko po totoong pangalan. Nais ko lang pong i-share ang mga nakakatakot na karanasan ko. Hindi ako magaling magkwento, and Tagalog is not my first language, nor my mother tongue po. Kaya pasensya na sa mga maling Tagalog grammar. Hindi ko po alam kung bukas ang third eye ko o ano, dahil marami rin akong naging experience na paranormal. Kadalasan sa kanila ay mga elemento. Isinilang po ako sa Samar, ngunit lumaki ako sa probinsya sa Mindanao. Both grandparents ko sa both sides ay medyo legendary talaga ang mga backstories nila tungkol sa mga kababalaghan. Yung lolo ko sa side ng tatay ko ay taga Kalbayog. Meron siyang anting-anting at meron siyang kakayahang manggamot. Usap-usapan sa baryo nila na nagmula daw ang abilidad na yon ng lolo ko sa Biringan, yung sinasabi nilang syudad ng mga engkanto. Pati yung anting-anting na proteksyon niya sa kulam dahil sa alitan sa lupa ng mga relatives, kaya lagi niyang suot araw-araw at dinadasalan niya kada Biyernes ng hapon. Alam niyo naman sa probinsya, kapag hindi maidaan sa legal na proseso, ay idadaan na lang sa kulam. Yung lolo ko naman sa side ng nanay ko, may anting-anting din. Nasabi ni lola ko, ay namana naman daw ni lolo sa tatay niya. Naipasa sa kanya bago ito namatay. Kada araw ng Biyernes, kapag sumasapit ang alas 5 ng hapon, ay nagtitirik siya ng kandila at pinapalabas niya kami ng bahay. Naglalak siya ng pinto. 1 oras niya laging dinadasalan yon. Kaya 1 oras din kaming maghihintay sa labas ng bahay. Ang mga lolo ko ay may 1 libro yata ng mga kababalaghan na may 1,000 pahina. Bata pa ako, madalas kaming nagtitipong magpipinsan para makinig ng mga nakakatakot na kwento ni lolo, pati na ng lola ko sa mother side. Mga kwento ng kanilang mga karanasan. At dahil doon, namana ko yata ang pagiging ghost magnet ng mga grandparents ko. Dahil sa aming magpipinsan, ako yata ang lapitin. Ako ang may maraming karanasan at kwento. Madalas kong nararanasan ay mga doppelganger, sleep paralysis experiences at mga engkanto. Sisimulan ko sa doppelganger. Hindi ko alam sa iba, pero sa akin, nakakatakot siya kung iisipin. Pero kapag naranasan na, parang normal lang naman. Dati akong nagtatrabaho sa Japan bilang isang trainee. At 2 lang kami ng kasama ko na naninirahan sa isang maliit na apartment na sakto lang para sa isang tao. Kararating lang namin galing sa trabaho noon. At naghahanda na kami ng hapunan ng kasama ko. Dahil maliit lang naman ang kitchen at iisa lang ang lutuan, ay pinauuna na ako ng kasama ko na magluto at magfe-Facebook na lang muna siya sa maliit na sala. Naguhugas na ako ng mga pinaggamitan ko noon nang bigla siyang pumasok sa kusina. Binuksan niya yung pinto ng banyo. Nasa tabi lang talaga yun ng sink. Nilingon ko siya. Nagkatinginan pa nga kami bago siya tuluyang pumasok sa banyo. Natural lang sa amin na walang imikan kapag pagod sa trabaho, kaya nagkibit balikat lang ako noon. Tapos na akong maghugas, pero hindi pa rin siya lumalabas ng banyo. Ihinain ko na yung niluto ko at dinala ko na sa sala. Pagpasok ko sa sala, nagulat ako kasi nandoon siya. Nakaupo sa mesa at nanunood ng kung ano sa YouTube. "Rhea, pumasok ka ba ng banyo?" Tanong ko sa kanya. "Kailan?" Sagot naman niya. "Nung nagluluto ako." "Hindi kanina pa ako dito nag-YouTube." Sagot ni Rhea. Hindi na ako nag-usisa pa. Hindi na ako umimik. Dahil alam ko na kung ano yung pumasok sa banyo kanina. Matatakotin kasi yung kasama ko. Sa pangalawang beses na karanasan ko, sa Japan pa rin.
Pero sa ibang lugar na at sa ibang apartment. Iba na rin ang kasama ko noon. Panggabi yung trabaho namin noon sa isang Japanese restaurant. Hindi kami sabay ng oras sa pagpasok. Minsan 5 p.m. siya, 7 p.m. naman ako. Or minsan 4 p.m. siya, 6 p.m. naman ako. Or vice versa. Isang hapon, 4 p.m. yung pasok ng kasama ko noon. Kaya tulog pa ako nung umalis siya. 9 p.m. pa ang pasok ko noon. Medyo late. Mga around 6 p.m. Bigla akong nagising. Napatingin ako sa paanan ko at nakita ko siyang nagsusuklay ng marahan sa harapan ng salamin. Napakunot noo ko noon. Sa isip ko, bakit pa siya nandito? Tinignan ko yung oras. Lagpas 6 p.m. na. Sabi ko, Steph, hindi ka ba papasok? Ako? Hindi ko kailangang pumasok. Sabi niya na hindi tumitingin sa akin. Nagtataka man, hindi na ako nag-usisa. Hindi ko feel yung aura niya. Ang na-feel ko talaga, parang may kakaiba. May duda na ako nun kung ano siya. Pero hindi naman ako natakot. Humiga na lang ulit ako at natulog. Mahaba pa ang oras. Nung pumasok ako sa work at nagkita kami ni Steph, tinanong ko siya kung anong oras siyang pumasok. Sabi niya, 3:30 daw ay lumabas na siya ng apartment. At dahil trip ko siyang takutin nun, sinabi ko sa kanya kung ano yung nangyari. At takot na takot siya. Ayaw niyang matulog ng mag-isa sa kwarto niya. Kaya naman halos 2 buwan din siyang naglalatag ng futon sa tabi ko sa tuwing matutulog. Itong pangatlong experience ko ay sa Pilipinas na. Sa bahay namin. Naghuhugas ako ng pinggan noon isang gabi. Nung dumaan yung pamangkin kong babae at lumabas papunta sa may sampayan ng mga damit. Dinudugo yung pamangkin ko nung time na yon. At akala ko kaya siya pumunta sa sampayan para kumuha ng bagong underwear dahil magwa-wash up na siya. Hindi man lang niya binuksan yung ilaw. Nagtataka man, hindi ko na sinita. Pero natapos na lang akong maghugas, hindi pa rin siya bumabalik. Isasara ko na noon yung kusina, kaya napilitan akong tawagin siya. Si? Sumagot siya ng po. Tapos tinanong ko kung anong ginagawa niya. Sabi ko pumasok na siya. Sumagot ulit, dinudugo raw siya. Tapos ang sabi ko naman, kung buksan niya kaya yung ilaw. Pero hindi na siya sumagot. Nagsalita ulit ako. Sabi ko, ikaw na magsara ng kusina ha. Hindi ko na siya hinintay. Pumasok na ako sa loob. Naabutan kong nakatingin sa akin yung nanay ko, pati na yung ate ko. Na para ba silang nagtataka? Sure akong narinig nila na kausap ko yung pamangkin ko sa labas. Tapos nadaanan ko yung banyo na halatang may tao sa loob. Kasi bukas yung gripo. Pero pagtingin ko naman sa sala, nandoon silang lahat, maliban lang sa pamangkin ko. Napakunot noo ko nun. Hindi yata tugma yung bilang nila. Wala sa sala yung pamangkin ko dahil nga nasa labas ito. So sino yung nasa banyo? So tinanong ko yung nanay ko na takang-taka pa rin nakatingin sa akin. Ma, sinong nasa banyo? Di si Sisi, sabi ni mama. Napakunot noon naman ako nun. Si Sisi? Nasa labas siya ma. Ano ka ba? Kanina pa yan siya dyan sa banyo. Ganun? So sino yung nasa labas? Mamalay ko sa'yo. Nagtataka nga kami kung sinong kausap mo dyan nasa banyo naman yung pamangkin mo. Para makasiguro, tinawag ko ang pamangkin ko. Sumagot naman ito. Natatawa lang ako na napakunot ang noo. Sa isip-isip ko, doppelganger na naman. Hindi ko na lang pinansin kahit medyo natakot ang mga kasama ko sa bahay noon dahil nalaman nga din nila na may doppelganger doon. Hindi naman ako matatakotin. As long as hindi sila nananakit, walang problema sa akin.
Isa sa mga interesting para sa akin ay ang mga engkanto. Kwento sa amin ng lolo namin dati, ang mga engkanto ay hindi talaga nagpapakita sa gabi. Nagpapakita sila tuwing tanghali. Which makes sense naman sa akin. Dahil kung nag-e-exist sila sa ibang dimensyon, malamang na iba rin ang sense of time nila. At sabi pa ni lolo ko, ang mga engkanto raw ay walang bibig at ilong. Na kung iisipin mo, totoo rin naman. Kasi nga, nag-e-exist sila sa ibang dimensyon. Ibig sabihin, iba yung environment nila. Hindi nila kailangan ng hangin at pagkain para mag-survive. Kaya hindi nila kailangan ng ilong at bibig. Pero ewan ko lang din basta yan yung pagkakaintindi ko ron. At oo, nakakita na ako ng engkanto. Katulad mismo sa kwento ng lolo ko. Isang tanghaling tapat yon. Tirik na tirik ang araw dahil summer. Nagising ako dahil masakit ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Bukas kasi yung bintana at nabibilad na yung mukha ko sa araw. Nakatagilid ako noon sa dulo ng kama. Pagdilat ko ng mata, agad napadako ang tingin ko sa sahig at tumambad sa akin ang dalawang puting matulis na sapatos. Yung pang business shoes na panglalaki. Dahil nga kagigising ko lang, ay hindi agad rumihistro sa utak ko na ako lang dapat mag-isa sa bahay ng araw na yon. Dahan-dahang umangat ang tingin ko sa puting pants ng kung sino mang nakatayo sa tabi ng higaan ko. Umangat pa ang tingin ko sa puting blazer hanggang sa napatingin ako sa mukha ng isang lalaki na nakadukwang sa akin. Na para bang tinitignan ako na may kuryosidad. Mahaba yung buhok niya na medyo kulot. Wala siyang ilong at bibig. Yung mata niya, wala ring mga eyeballs. Sa halip, itim na mga usok ang nasa loob ng kanyang mga eye sockets. Napatingin ako sa ceiling sa ibabaw niya. Pero distorted yung image. Na para bang may kung anong disturbance sa fabric ng realidad. Ang distortion na nakikita ko ay hugis ipo-ipo. At may mga langilang mga itim na usok na lumalabas mula doon. Hindi ko alam pero hindi ako nakaramdam ng takot noon. Iniisip ko noon na baka nananaginip lang ako. Pero naririnig ko yung mga kapitbahay ko sa labas na nagchichismisan habang naglalaba. Nandoon pa rin yung lalaki na sa puntong iyon ay alam ko ng isang engkanto. Nakatayo at nakatingin pa rin siya sa akin. Pinagmamasdan akong mabuti. Napatingin ako sa bintana. Tirik na tirik pa rin ang araw nun. Pagbalik ko ulit ng tingin dun sa lalaki, wala na ito. Pati yung distortion, wala na rin. Para bang sa isang iglap, bumalik sa ayos ang lahat. Napakurap-kurap na lang ako noon. Bumangon ako at tumayo para kumain na. Dahil kumakalam na rin ang sikmura ko noon. At sa maniwala kayo't sa hindi talaga ako nakaramdam ng takot noon. Bagkus, nainis pa nga ako. Ginising ako ng presensya ng engkanto na yon, kaya naputol yung mahimping kong pagtulog. Sobrang lakas kasi ng presensya ng mga ito na hinihila ang diwa mo kahit gaano pa kalalim o kahimbing ang tulog mo. Graveyard shift ang trabaho ko noon. At 7 AM na akong nakauwi nung araw na yon. Nung mga panahon na yun kasi, sunod-sunod ang overtime ko. Na madalas umaabot pa nga ng tanghali yung clock out ko. Kaya hanggat maaari, gusto ko sanang mahaba at tuloy-tuloy ang tulog ko. Ayokong naiistorbo dahil hirap akong makabalik na sa pagtulog kapag nagising na ako. Pero dahil nga binisita ko ng engkantong yon at nadistorbo ang tulog ko, alam kong hindi na ako makakabalik ulit sa pagtulog. Pero yun na yung una't huli. Siguro may mga ibang pagkakataon pa na binibisita ko ng mga ito, pero hindi ko na lang din nalalaman. Medyo may something din kasi sa bahay na yon. Para bang crossroad ang mga kababalaghan. Isang buong bahay na paupahan kasi yon na may 2 palapag.
Nasa second floor yung mga kwarto, habang sala at kusina naman sa first floor. Kami lang tatlo ng dalawa kong pinsan ang umuupa doon. Isa sa amin ay estudyante sa kolehiyo at dalawa naman kaming empleyado. Minsan graveyard shift ang trabaho ko sa IT company. Kaya madalas hindi kami nagpapang-abot na tatlo. Minsan kahit nalilipat ako ng daytime hindi rin kami nagkakasabay-sabay sa pagpasok dahil 7 AM ang clock in ko, kaya 4 AM pa lang gising na ako. Dapat kasi nasa daan na ako by 5 dahil iniiwasan ko ang rush hour. Kaya kapag lumabas na ako ng bahay, tulog pa yung mga pinsan ko. Doon na ako sa company nagkakape. Isang madaling araw, 4 AM, usual routine ko. Nagluto ko ng agahan, naligo, at by 4:30, kumakain na ako. At dahil nga sobrang aga pa at tulog pa ang buong bansa, nakakabingi ang katahimikan. Bawat maliliit na kaluskos talagang dinig na dinig ko. Kahit nga sarili kong hininga. So habang mag-isa akong kumakain mag-isa sa first floor, bigla akong nakarinig ng mahinang hagulgol ng isang babae. Nung una hindi ko pinapansin dahil akala ko sa kapitbahay lang namin. Baka ako heartbroken kaya hindi makatulog hanggang sa madaling araw. Pero habang tumatagal, parang palakas ng palakas yung hagulgol. Sa sobrang lakas at linaw, parang napipinpoint ko na kung saan ito nagmumula. At yung iyak na yon ay nasa likod ko mismo. Napamura na lang ako nun at padabog na ibinagsak yung kutsara sa plato ko. At saka ako tumigil sa pagkain. Narealize ko na hindi ko kapitbahay yung umiiyak. Nag-isip ako kung anong gagawin ko, ganyang may nagpaparamdam sa akin. Sa puntong yun ay sobrang linaw na nung iyak. Para pa nga itong nasa gilid na ng tenga ko, na para bang sinasadyang iparinig sa akin yung iyak niya. Tumayo ako, nagpalakad-lakad ako sa palibot ng sala. Tinitignan ko kung susunod sa akin yung nilalang. At kahit saan nga ako magpunta, nakasunod ito. Alam ko yun kasi nasa likod ko pa rin yung iyak. Umakyat na ako ng hagdan papunta sa second floor. Sumusunod pa rin ito. Gusto kong matawanan na mainis Pero mo yun, napapasunod ko yung multo na parang aso. Natatawa ako kasi nai-imagine ko to na sumusunod sa akin na parang aso. Kumakawag-kawag yung buntot kahit na umiiyak-iyak pa rin. Sobrang contrasting niya. At naiinis naman ako kasi naiistorbo niya yung routine ko. Malapit nang mag-alas 5 nun. Kailangan ko nang tapusin yung pagkain ko. Kaya naman bumalik na ako sa lamesa at ipinagpatuloy ko na lang yung pagkain. Sabi ko na lang, umiyak ka dyan hanggang gusto mo. Mabuti ka pa nga dyan, hindi mo kailangang magtrabaho Pero patuloy pa rin ang pag-iyak nito hanggang sa natapos na ako't lahat at umalis na ng bahay. May mga araw din na may mga entity na hindi namin nakikita na sumasabay o nakikihalubilo sa amin. Alam ko yun kasi kahit tatlo lang kami sa bahay, para bang sobrang crowded ng vibe sa loob. May mga boses ng ibang tao o tunog na kahit faint lang ay sumasabay sa daily life namin sa loob ng bahay. Hindi ko pinapansin yun at hindi ko rin yun sinasabi sa mga pinsan ko para hindi na rin sila matakot. Pero isang araw na wala akong pasok, naisipan kong maglaba. Tanghali na yon at sobrang init ng panahon. Nasa labas ako, tahimik na nagkukusot ng mga labada. May kasama akong naglalaba nung time na yon. Isang babaeng border sa kabilang bahay. Wala kaming imikan kasi hindi naman kami magkakilala. Magkatalikod kami sa isa't isa at tahimik lang talaga at may malaking distansya sa pagitan namin. Maya-maya, narinig kong may sumitsit sa likod ko mismo. Nilingon ko siya dahil baka may kailangan siya sa akin. Lumingon din siya sa akin. Nagtagpo yung mga mata namin.
at nakita ko na parang parehong nagtatanong. Inihintay ko siyang magsalita pero parang hinihintay niya lang din akong magsalita. Narealize ko na noon na hindi siya yung sumisitsit. Maya-maya umulit pa yon pero hindi ko na pinansin. Marahil napansin din yun ng babae at natakot kaya nagpatugtog siya ng worship song sa cellphone niya. Medyo naaliw ako noon, napangiti ako. Hanggang kalaunan, nainis na rin siguro yung nilalang. Bigla akong kinalabit ng malakas sa bumbunan. Sa sobrang lakas, ay naitulak pa pauna yung ulo ko. Inis akong napalingon sa likod ko. Nakita ko yung babae, nakatayo sa unahan. Malayo ang distansya niya mula sa akin, kaya alam kong hindi siya yung kumalabit. At isa pa, bakit niya naman gagawin yun? Di naman kami magkakilala. Pwera na lang kung may saltik siya sa utak. Nakatayo lang siya doon at mukhang puno ng hilakbot habang nakatingin sa akin. Alam kong may nakikita siya. Ngumiti lang ako sa kanya. "Huwag mo na lang pansinin," sabi ko sa kanya. Pero agad niya nang kinuha yung cellphone niya at walang imik na dali-daling umalis. Iniwan niya yung labahan niyang bumubula pa sa sabon. Marami pa akong karanasan maliban sa mga yan. Pero skip ko na lang muna sa recent experience ko dito ulit sa Japan. This time, another episode of sleep paralysis. Isa sa mga napakarami kong karanasan sa ganyan. Alam mo naman sa Japan, sobrang nakakapagod ang trabaho. Kahit sabihin nating worth it naman, pagod ka pa rin. Kaya ina-anticipate ko na one of these days ay magkaka-sleep paralysis na naman ako. At hindi nga ako nagkamali. Isang gabi, umuwi akong sobrang pagod. Usually, naglalaan ako ng oras para makapag-browse pa sa internet. Pero dahil nga sa sobrang pagod ko nung araw na yon, after kong kumain, nakatulog na ako. Mga around 2 AM na yata yon. Bigla akong nagising sa hindi ko malamang dahilan. Inexpect ko kasi na mahimbing ang tulog ko noon dahil nga sa sobrang pagod ng katawan ko. At ayun, naramdaman ko pa yung diwa ko na hinihila sa kawalan. Inilibot ko ang paningin ko. Iniisip kong baka may engkanto na naman. Pero wala. Tahimik ang buong kwarto. Narealize ko din na nakatulog pala akong hindi nagpapatay ng ilaw. Tatayo sana ako para patayin yon. At dun ko lang na-realize na hindi ako makagalaw. Nagko-command yung utak ko. Pero ayaw sumunod ng katawan ko. Kahit ilang beses na akong naka-experience ng ganun, hindi pa rin ako sanay. Nakakaramdam pa rin ako ng panic. Kaya naman kinalma ko ang sarili ko. Hinintay ko ang katawan ko na maka-adjust sa gising kong diwa. Habang ginagawa ko yon, may nadidinig akong maliliit na hagikgikan sa paanan ko kung nasaan yung bintana. Napatingin ako sa gawing yun. Una kong nakita ang mga paa sa bintana. May dalawang nilalang na nakatayo doon. Nagtatago sa likod ng kurtina na panakanakay sumisilip sa akin at ngumingisi na para bang nangaasar dahil sa sitwasyon ko. Sisilip sila sa akin, tapos muling magtatago at saka maghahagikgikan. Naiinis na napabuntong hininga na lang ako noon. Heto na naman tayo, sa isip-isip ko pa. Hindi ko sila pinansin. Focus lang ako sa sitwasyon ko. Nung maramdaman kong bumabalik na ang koneksyon ng utak ko sa katawan ko, dahil naigagalaw ko na yung mga daliri ko, ay mabilis ko nang iginalaw ang buong braso ko. Tapos ay agad nang sumunod ang buong katawan ko noon. Alam kong kailangan lang nito ng kaunting moral support. Hindi ko pa rin pinapansin yung dalawang nilalang sa bintana. Medyo distorted din kasi yung mga yun, kaya alam kong anytime ay mawawala din ang mga ito. Bumangon na ako ng higaan para uminom ng tubig. Papasok na ako ng kusina nang marinig ko na naman silang nag-ahagikgikan. This time, sobrang aliw sila.
Kaya napalingon ako sa bintana. Pero napadako ang tingin ko sa higaan. At doon ay nakita ko ang sarili ko na nakahiga pa rin at natutulog. Medyo nagulat ako't napamura nun. The moment na na-realize ko kung anong nangyayari, para bang may kung anong hindi nakikitang malakas na puwersa ang lumulukob sa akin. Dinaklot ako nito at isinalampak pabalik sa higaan. Pagbalik ko sa katawan ko ay agad akong napabangon na para ba akong may spring sa likod. At sa pagkakataon na yon ay totoong gising na talaga ako. Wala na yung mga nilalang sa bintana. Natampal ko ang noo ko nun. Sobrang daming mura ng nasambit ko ng gabing yun. At pagkatapos ko namang uminom ay natulog na ulit ako. Hanggang dito na lang po muna. Sobrang haba na rin po nito. Sa susunod po, isishare ko naman yung iba ko pang karanasan at karanasan din ng mga lolo at lola ko sa both sides ng parents ko. At pati na rin po yung mga karanasan ng mga anak nila. Mga karanasan na ikinuwento nila sa aming magpipinsan. Maraming salamat po. Good day, Sir Kira. Ako nga po pala si Blue. Nasa late 20s na. Big fan po ako ng mga narrations. And itong storya na ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong elementary ako hanggang high school days. Meron po akong super weird na ability o talent o ewan basta. Ganito po siya. Nagkaka-goosebumps ako o makakaramdam ako ng kilabot every time na may darating na tao. As in lahat ng buhok ko sa katawan ay magtatayuan at may kasama pang konting pagnginig yan o yung parang kinikiliti yung tenga ko o kaya yung kilig pagkatapos umihi. Ganun yung pakiramdam, Sir Kira. Weird, diba? 3 to 5 minutes bago dumating yung tao ay gagana na yung ability ko na yon. At alam ko po kung sino yung darating. Which is super weird talaga. Sinabi ko po sa magulang ko yung ability ko na yon. Pero hindi sila naniwala. Hanggang isang gabi, kumpleto kami nun sa bahay. Nang biglang nag-trigger yung parang spidey sense ko. Nagulat pa si mama ko nun, kaya napatanong siya kung ayos lang daw ba ako. Pero ang sagot ko sa kanya, nandyan na sila tita. Malapit na kako sila, parating na. Yung itsura ni mama nun, takang-taka. Hanggang sa ilang minuto nga ang nakalipas, ayan na nga, may nag-doorbell na. Ako pa nga yung nagbukas ng gate nun. At tama nga talaga ako. Si tita talaga at yung pinsan ko ang dumating. Oops, kung iniisip nyo na may cellphone ako, kaya ako nalaman na siya yung darating, wala po. Kasi year 2008 pa ito nangyari. Grade 5 pa lang po ako nun. At biglaan lang din talaga yung luwas nila tita galing sa Zambales. Pero sa huli, hindi pa rin naniwala sila mama ko. Coincidence lang daw yon. Pero Sir Kira, madalas ko kasi siyang maranasan noon. Hanggang 3rd year high school ako. Doon na siya nag-stop. Hindi ko alam kung may kaparehas ba akong ability dito sa mga nakikinig. Paki-comment nyo na lang din kung meron man. Para naman alam ko na hindi lang ako nag-iisa. Sana po mapili nyo itong story ko. Kahit na sobrang maikli lang at hindi masyadong creepy. Para naman po masaya. Thank you, Sir Kira. Hello, Sir Kira. Magandang araw sa iyo at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Ako to si Suki. Maraming salamat nga pala sa walang sawang pagbabasa ng mga kwento ko. Bago ang lahat, linawin ko lang muna yung sa last story ko, yung sa science lab.
Ang lock sa labas ng science lab noong mangyari yung pagkakakulong ng tatay ng bata ay barrel bolt kasi yung lock ng pinto kaya mabilis itong nasarhan ng bata. Note lang po kung sakali lang na may nagtatanong. Year 2014 ito, noong matenga ako sa bahay. Ilang araw lang naman dahil kinailangan ng parents ko na umuwi sa probinsya ng lolo at lola ko sa side ni daddy. Hindi ako nakasama noon dahil may mga alaga kaming maiiwan. Babanggit ko na lang din po, meron kasi kaming maliit na farm kaya hindi talaga pwedeng iwan yun ng walang bantay. So nasabi ko sa huling kwento ko na matapos ang insidente ng pagpapakita sa akin ng mag-ama sa science lab ay nagsimula na rin akong bulabugin ng mga nilalang na hindi bastang nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Pero mas madalas akong makapanaginip. Celebration yun ng New Year ng 2012. After naming mag-celebrate ng pamilya ay sinundo ako ng mama ni Marcus para naman isorpresa siya. Birthday niya rin kasi yung araw na yon. Actually dapat nga buong pamilya sana kami. Kaso may mga bisita rin kasi kaya hindi na sila nakasama. So habang papunta kami sa hotel na pinagstayan nilang pamilya sa Pasay kung saan gaganapin yung birthday ni Marcus ay nakaidlip ako ng hindi ko namamalayan. Sa panaginip ko, yun pa rin yung senaryo. Nakaupo ako sa passenger seat ng sasakyan habang nagmamaneho si Tita Fiona, yung nanay ni Marcus. May sinasabi siya nun. Parang kinakausap niya ako pero hindi ko na maintindihan. Basta tango lang ako ng tango nun. Maya-maya may itinuro siya sa akin. Nasa highway na kami nun along Kalamba. Salita pa rin siya ng salita nun pero hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi niya. Lumingon na lang ako sa itinuturo niya. Nakita kong may mag-anak. Naka-party dress sila. Kumakaway sa kotse namin at nakangiti. Nanay, tatay at 3 bata yung nakita ko. Since New Year ngayon, hindi naman ako nagtaka na may ganun kaming makikita sa daan. Dahil halos lahat naman ata ng panahon na yun nagsasaya. Biglang itinabi ni Tita Fiona yung sasakyan malapit sa mag-anak na yon. Tapos agad na lumapit yung 2 batang babae at kumapit sa pinto ko. Naglambitin pa sa bintana nung buksan ni Tita Fiona yung salamin. Buhat-buhat nung tatay yung batang lalaki na lumapit din sa amin. Nagtanong at kinausap si Tita Fiona pero hindi ko pa rin maintindihan yung pinag-uusapan nila. Nung isasara na ni Tita Fiona yung salamin ay dinaklot ako nung nanay nung bata. "Aray, ano ba?" sabi ko kasi nagulat at nasaktan ako nun. "Mag-ingat kayo para hindi kayo madamay sa amin ha," sabi nung nanay. Doon ako nagising. "Oh, gising ka na pala. Binabangungot ka ata anak kaya kita ginising," sabi ni Tita Fiona. "Ah, opo ata tita. May mag-anak po akong napanaginipan. Pinag-iingat po tayo," sabi ko. "Alam mo anak, kung patuloy mong papapasukin yung negative na yan sa isip mo, lalo lang yan kukontrolin ang buhay mo. Oo nga't hindi masama ang pahiwatig. Pero tignan mo, nangangayayat ka na. Pati kami ng papaking mo nag-aalala na rin sa'yo," sabi ni tita. Si papaking po, siya yung tatay ni Marcus. Opo, aware sila sa pinagdadaanan ko noon. Naniniwala sila sa mga nakikita at na-experience ko. Tumangu-tango na lang ako noon at nagpasalamat at muli nang tumahimik sa loob ng sasakyan. Nung mga 20 minutes na lang ang biyahe namin papunta sa hotel, biglang isang rumaragasang pickup truck ang nag-overtake sa amin. Nabigla kami nung nagdire-diretso ito sa isang tindahan sa gilid ng daan. Napasigaw kami ni Tita Fiona. Kung hindi siya maagap, ay muntikan na rin kaming matumbok ng isa pang pickup truck sa likod namin. Nakasunod sanang o-overtake ng pickup na bumangga. Bumaba kami ng sasakyan nang maitabi na ng maayos yung kotse. Naglabasan na rin yung mga tao.
at mga nakiosyoso. Meron ding 3 rider na tumabi at huminto. Sinigawan nila yung mga nasa pickup na nasa likod namin. "Yan, kinakarera nyo kasi! Tinatakot nyo! Mga lasing kayo no?" sabi nung isang rider. Todo tanggi naman yung 3 binatang nakasakay sa pickup na yon. Pero kahit malayo kami sa kanila, amoy na amoy namin sa kanila yung alak. Ang sabi pa nung isang rider ay nakita raw nilang sinisigawan at binabato nila ng bote yung naunang pickup na bumangga. Agad namang may dumating na pulis. Hinold yung 3 nasa pickup sa likod namin. Habang yung pickup naman na bumangga ay sinusubukang buksan ng mga tao. Wala pa kasing rescue ng time na yon. Ang sabi ng mga nakasilip na sa loob ay may mga bata daw na naipit sa loob ng sasakyan at mukhang nahihirapan na daw ang mga ito. Isang pulis ang napilitang basagin yung salamin ng likod ng pickup. Dinukot nila mula roon yung isang batang lalaki. Duguan ito at habol na rin ang hininga. Nalapatan naman agad ito ng first aid. Yung iba naman, chinek yung mga kasamahan ng bata. At nanlumo sila sa nakita, pati na si Tita Fiona. Hindi ko pa napansin nung una. Hanggang sa hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang humihila sa akin para sumilip sa loob ng pickup. Napasinghap ako at napaiyak nang makita ko ang duguan nilang kasuotan. Pero agad na rin akong hinila ng isang pulis palayo kasi bawal daw yun. Crime scene na kasi yun. Since may involved nga na provocation ng road rage. Lumapit ako kay tita. "Tita, sila po yung nakita ko sa panaginip ko. Binalaan nila ako na mag-ingat dahil baka madamay daw tayo." Sabi ko habang naiiyak. Sa takot namin ni tita, nagpasundo na lang kami kay Tito King. At bago kami nakaalis doon, ay narinig ko pa yung sinabi ng paramedic na nag-first aid doon sa batang lalaki. Ang pag-pronounce nito, napatay na rin daw yung bata. Lalo akong nanginig sa takot nun, Sir Kira. Niyakap ako ng mahigpit nun ni Tita Fiona. Nanalangin siya at nagpasalamat sa Diyos na hindi kami nadamay. Hindi pa yon ang malalang panaginip ko. Year 2013. Kakauwi ko lang galing sa trabaho nun. May usapan kami ni na mama na kakain kami nun sa labas. Kasama yung tito ko na umuwi galing sa Sorsogon. Pero dahil sa sobrang hectic ng schedule ko sa supermarket na pinagtatrabahuhan ko, nakatulog ako. Nanaginip ako nun, Sir Kira. Nasa bayan daw ako nun. Doon nakabase ang work ko. After work na yung senaryo. Naglalakad daw ako papunta sa isang bahay. Bahay na noon ko lang napuntahan. Nakita kong nandoon ang mga kamag-anak namin. May patay daw doon. Hindi ko alam kung sino. Pero pagdating ko doon, nagdire-diretso ako sa kabaong na nasa pinakasentro ng bahay. Pagsilip ko, nakita ko yung tito ko. Patay. Suot pa niya yung barong na ginamit niya sa kasal nila ng asawa niya. Napaatras ako kasi nga kasama pa siya sa dinner namin nung araw na yon. Pero bakit patay na siya? Nagising ako nun sa tunog ng cellphone ko. Si Mama tumatawag. "Hello, Suki, nasaan ka na ba? Naghihintay na kami dito sa'yo sa resto." Sabi ni Mama nang wala sa sariling sinagot ko yung cellphone ko. "Papunta na po, Ma." Sabi ko. Nang gabing yun, tahimik lang ako habang kumakain, which is napaka-unusual. Madaldal kasi ako at talagang nakikipagbiruan ako kapag wala naman akong pinagdadaanan. Tapos, favorite tito ko pa yung kasama namin dahil 4 na taon lang naman ang agwat namin, kaya parang barkada lang talaga kung ituring ko siya. Nung tanungin ako ng tito ko kung okay lang daw ba ako, ang nasabi ko na lang mag-iingat siya palagi. Nagulat man ay hindi na sila nagtanong pa. Hindi naglipat ang buwan ay namatay ang tito ko. Nagpakamatay siya matapos niyang malaman
na may iba ang babaeng pinakasalan niya. Halos mabaliw din ako nun dahil sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Wala akong nagawa dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang magiging sanhi ng pagkamatay niya. Matagal akong naging tahimik lang nun. Kahit si Marcus, hindi ko halos iniimikan. Hindi ako halos lumalabas nun. Gumawa pa ako ng dami accounts ko nun para usigin yung babae na siyang nanloko sa tito ko. Kadalasan nga nung mga panahon na yon, naaaway ko pa si Marcus. One time nasigawan ko siya kasi sobrang kulit niya. Pinipilit niya akong lumabas nun. Napuno ako kaya nasigawan ko siya. Napagsalitaan ko siya ng mga salitang hindi dapat sabihin. Ikaw na lang ang lumabas kung gusto mong mamatay din at wala akong magawa. Sabi ko sa kanya. Nabigla ako nun. Kaya natahimik kaming pareho. Ramdam ko na nasaktan siya sa sinabi ko. Nagalit pero walang sinabing kahit na ano. Basta lang siyang tumalikod at umalis. Doon din ako parang natauhan. Makalipas ang ilang araw, lumabas ulit ako. Hindi kasi siya nagpaparamdam. Ni text o tawag wala. Offline din siya sa mga social media niya. Sinuyo ko si Marcus at nakipag-ayos ako. Pinilit kong ituwid ang buhay ko pabalik sa dating ako. Bawat masamang mapapanaginipan ko, ikinikimkim ko na lang at ipinagdadasal kong hindi sana magkatotoo. Parang naging effective naman yon dahil nawala naman kahit papaano. Naging maayos din kami ni Marcus at sobrang nagsisisi talaga ako sa nasabi ko nun sa kanya. Kasi never naman siyang nagpakita sa akin ng ganoong emosyon. First time yon sa 4 na taon naming relasyon at 5 taon naming pagiging mag-best friend. Nun lang talaga. Kaya naipangako ko sa kanya na hindi na ako magpapaapekto sa panaginip ko. Year 2014. Ako lang mag-isa sa bahay nun. Doon ko mas naramdaman na marami pala talagang nakakasalamuha ang mga tao na hindi nakikita ng normal na mata. Isang gabi, may maingay na nagmumula sa bahay ng kambing sa likod bahay namin. Sa pag-aakalang may tao, agad kong chinek yung CCTV. Yung kambing namin, may tinitignan sa mataas na part ng kural nila. May nakita akong nakalaylay na mga kamay doon. May mahabang bukas na bintana kasi doon. Nahuni din siya ng mahina. Yun bang parang nakakakita ito ng kakilalang tao? Ganun kasi yung mga kambing, pagkakilala nila yung tao. Yung way ng paghuni nila, parang pabulong habang nagalaw-galaw yung buntot at tenga. Kung hindi nila kakilala ang tao, huhuni yun ng malakas at magwawala sa takot. So lumabas ako para tignan yon. Dahil baka yung pinsan ko yun. Nakatulog na naman sa may kural sa kalasingan. Pagdating ko sa kural ng kambing, inilawan ko agad yon. Wala naman akong nakita. Pero nakatingala pa rin yung kambing sa bintana. Uy, sinong tinitingala mo dyan? Sabi ko sa kambing na para bang sasagot siya sa akin. Tumingin sa akin yung kambing. Pagkatapos ay muling ibinalik yung tingin sa bintana. Doon biglang humangin ng malakas. Sa ordinaryong araw, amoy ng dumi ng kambing at mga baka ang maaamoy mo. Pero nung mga sandaling yun, napakabangong bulaklak ng sampagita at kandila ang naamoy ko. Wala namang sampagita o ilang-ilang sa paligid namin. Sa takot ko, napatakbo na lang ako nun papasok ng bahay. Itinext ko agad nun si Ate She, yung ate ni Marcus. Nagpasama ako nun dahil hindi na ako makatulog sa takot. Lalo na nung pagtingin ko ulit sa CCTV ay nandoon na naman yung kamay na nakalawit. Hindi na lang basta kamay yun, kundi bulto na ng buong katawan ang nandoon. Nakaupo ito at parang nakatingin sa kambing. At hindi ako pwedeng magkamali. Bulto yon ng katawan ni Lolo. Kinaumagahan, isang tawag ang nagpagising sa diwa ko.
Yung lolo ko raw, patay na. Kaya pala pinapauwi si na daddy dahil mahina na daw si lolo. Pero hindi agad nila sinabi dahil ayaw daw nung matanda na maging pabigat sa mga anak niya. Ayaw daw niyang umuwi sila doon para lang magpaalam sa kanya. By the way po, yung kambing namin na si Loli ay kay lolo galing yon. Alaga niya simula pa baby yon dahil namatay ang nanay nung kambing na yon. Nagpaalam lang siguro siya kay Loli at pati na rin sa akin. Grabe lang na nauna pang pagpaalaman yung kambing. Joke lang lo. Umuwi din ako nun sa probinsya. Ang naiwan sa bahay nun para mag-alaga sa mga alaga namin si Marcus. Buti nga't nakakuha siya ng leave nun ng mas maaga. After a week namin sa probinsya, pagkalibing ni lolo, ay agad na rin kaming bumalik sa Laguna. Si Marcus kasi sasama kay na Tita Fiona para naman sa business trip nila sa Australia. Nung time kasi na yon, ay unti-unti na ring inaaral ni Marcus yung business nila. Kaya pag may mga trips ang parents niya, sumasama siya. So 3 days bago sila umalis, nanaginip ako. Isang aksidente sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Vehicular pile-up yun dahil sa sobrang dulas ng daan, nawala ng preno yung isang oil tanker at bumangga yun sa isa pang truck na nawalan din ng kontrol. At nagdiretso naman sa mga sasakyan na nakatigil sa red light. Ang ikinakaba ko lang nun ay nakita ko pang ngumiti sa akin si Marcus pagkatapos ng nakakatakot na lagabugan at putukan ng mga sasakyang nagbabanggaan. Ano ka ba? Nakita mo bang kasama ko sa banggaan? Tanong ni Marcus nang ikwento ko sa kanya yung panaginip ko na yon. Hindi. Pero kasi... Alam mo love, baka kaya ipinakita sa iyo yung ngiti ko kasi ako yung sagot sa masasamang panaginip mo. Ngiti ko lang o isipin mo lang ako, mawawala na yung bisa ng panaginip mo. Sabi niyang nakangiti pa sa akin. Giyabang mo talaga no? Pabirong sabi ko naman sa kanya. Promise mag-iingat ako. Para sa future naman natin tong pupuntahan ko Hintayin mong pagbalik ko. Marami akong pasalubong sa'yo. At tatandaan mo laging mahal na mahal kita. Sabi pa niya. Parang sa pelikula o teleserye lang no? Pero yan na yung huling pagkikita namin. Nang magpaalam siya sa akin ng araw na yon, ay hindi ko na sila naihatid pa sa airport. Kakalib ko lang kasi, kaya hindi na ako nakapag-file ulit. Tanda ko pa noon na nag-chat sa akin si Tita Fiona. Nak, kunin mo yung regalo namin sa'yo sa bahay. Suotin mo pag sundo mo sa amin next month ha? Sabi pa niya sa chat. Dress yon na kulay pink. Ang hindi ko alam, magpo-propose pala sa akin si Marcus pag uwi nila galing sa Australia. Ayon kay Tito King. Si Tito King na lang po kasi ang nakauwi mula sa trip nila na yon. Ang kwento, pagkagaling daw nila nun sa isang meeting, ay nagpaalam daw si Tita Fiona. Magpapadrive na lang daw siya kay Marcus dahil masama ang pakiramdam. Siya naman ay nagpaiwan dahil may kamit pa siyang isang future investor. Nabalitaan na lang daw niya ang pile-up 2 oras makalipas ang pangyayari. Wala nang buhay ang kanyang mag-ina na naipit sa 2 truck na nagsalpukan. Tanda ko pa nun nung nagsasalita si Tito King sa harapan pagkatapos ng libing ni na Marcus. Sobra yung pag-iyak niya dahil ipinapanalangin niya noon na hindi ang mag-ina niya ang kasama sa pile-up na yon. Nawalan pa siya ng malay habang nagsasalita nun. Sir Kira, akala ko noon ay masaya lang ang mundo. Natuloy-tuloy lang na ganon. Na masaya, magaan ang buhay. Pero nung nawala ang best friend, enemy at boyfriend ko, pati na ang itinuturing kong pangalawang ina, nakaramdam ako ng matinding galit, lungkot at kakulangan sa mundo. Inabot ng 1 buwan bago naiuwi sa Pinas ang labi nila Marcus. Hindi ko pa agad nagawang silipin siya noon
dahil ayokong maniwala na siya talaga yon. Nawala na si Marcus. Suot ko noon yung dress na iniregalo sa akin ni Tita Fiona. Hawak ko rin ang singsing. Ang singsing na gagamitin sana ni Marcus para mag-propose sa akin. Si Tito King na lang ang nag-abot sa akin noon. Hawak ako ni Ate Shea at Kuya Marcel noon. Nung time kasi na yon, sila na ni Kuya Marcel. Si Kuya Marcel po ay kasama sa nauna kong kwentong ibinahagi rito. Yung may title na Nagaway. Nagpaalam ako kay Marcus na kahit ako, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ko noon dahil sa sobrang pag-iyak. Nang mailibing sina Marcus, ay doon na ako nagsimulang mag-inom-inom. Nag-resign din ako sa trabaho ko dahil hindi na ako makapasok. Gising ako sa gabi. Hinihintay kong magpakita sila sa akin. Pero hindi nangyari. Kahit sa panaginip, hindi sila nagpapakita sa akin. Nagalit ako nun sa sarili ko, pati na sa kakayahan ko. Lahat ng nakikita at nagpaparamdam sa akin, nagagalit din ako. Nagwawala ako. Hindi na ako natatakot. Inaaway ko sila, minumura at pinagsasalitaan ko sila ng masama. Bakit sila nagpapakita sa akin? Pero sina Marcus hindi. Nandoon pa rin ang masasamang panaginip ko, Sir Kira. Pero wala na lang sa akin yon. Hindi ko na ito iniintindi. Taon nang binilang bago ko napalaya ang sarili ko sa kalungkutan. Ilang beses kong sinubukang tapusin na ang lahat. Pero lahat ng yon ay bigo dahil naiisip ko ang ngiting iniwan niya sa akin. Ang assurance niya sa akin na magiging okay lang ang lahat at ang pagmamahal niya sa akin sa kabila ng imperfections ko. Sa ngayon po, Sir Kira, sina Ate Shea at Tito King ay nasa Mindanao na kung saan naroon yung main company nila. At nung taong 2017 ay doon ko na nakilala ang naging boyfriend ko na ngayon ay asawa ko na. Nagpaabot lang sila Ate Shea sa akin ng pasasalamat sa lahat ng pagmamahal at masaya sila na nakamove on na rin ako sa pagkawala ni Marcus at Tita Fiona. Sir Kira, salamat ulit sa pagbasa ng story ko. Sorry at napahaba yung drama ko ha. Sa susunod po ulit. God bless po.